Guys, sa video na to, pag-usapan natin ang magnetic contactor. So, ang magnetic contactor ay karaniwang ginagamit upang para sa pagprotekta ng motor equipment natin. So, ito yung karaniwang makikita natin sa mga panel board na motor equipment natin. So, pag-usapan natin ngayon yung mga parts ng magnetic contactor. So, itong indicator na A1 saka E2, ito yung papa-energize sa coil natin para gagana yung natin, yung contact sa loob ng magnetic contactor. Ito naman incoming contact natin. Ito yung supply galing sa natin sa supply natin, main supply natin para mapagana yung load natin. So, itong plunger na to, ito yung indicator na na-energize na yung magnetic contactor natin or na dis-energize ba siya. At ito naman yung outgoing contact ng natin, magnetic contactor. No? May tatlong indicator, T1, T2, at T3. Itong na to, indicator na to is papunta sa load natin. Or minsan, mayroong dito, connected to siya sa overload daily. Tapos, ito namang auxiliary contact na to, ito yung natin, normally open na kapag ma-energize yung natin, yung magnetic contactor, magiging normally, magiging close ito. With indicator naman ito na 13 saka 14. Yung ibang magnetic contactor ay may dalawa auxiliary contact, which is normally open saka normally closed. Pero sa makikita nyo dito sa sample natin, normally open lang. So, ibig sabihin isang lang to, auxiliary contact sa magnetic contactor na ito. So, ito yung nasa loob ng magnetic contactor. Mayroong contact spring, moving contact. So, ito yung makikita natin sa labas, no? Plunger. Tapos, ito yung para sa load, para sa supply natin, saka papunta sa load natin. Saka mayroong magnet dito, saka coil, at saka fixed magnet. So, kapag ma-energize tong natin, E1 saka E2, mayari dito is ma-magnetize niya tong dito. So, ibig sabihin, mag-magnetize siya, magiging close tong dito. So, close tong linya dito, saka galing sa supply, saka close din tong papunta sa load natin. So, ibig sabihin, mayroong contact na yung natin, circuit. Mangyayari lang yun kapag ma-energize yung magnetic contactor natin na galing dito sa E1 tsaka E2. So, ito yung mangyayari sa kapag ma-energize yung natin, magnetic contactor. So, meron tayong main supply dito tsaka load natin. So, dito meron tayo sa dito, magnetic contactor sample na to, merong dalawang auxiliary contact, normally closed at saka normally open. So, sa neutral niya na hindi pa siya na energize, wala pa yung na energize yung coil natin. Ito yung niya, sistema niya, normally open lang lahat. Ito yung normally closed. Tapos kapag ma-energize yung natin, yung magnetic contactor, magkuklose yan lahat. So, ibig sabihin may contact na yung main supply natin papunta sa load natin. So, tatakbo na yung natin, yung motor. Tapos yung normally close maging normally open, saka yung normally open maging close na. So, ganyan yung sistema for movement ng magnetic contactor natin. Kapag ma-dis-energize naman yung natin coil, magbalik lang siya sa normally naka-open yung lahat, saka normally close, naging close, saka normally open. So, ganun lang yung mangyayari. Kaya napaka-importante din itong normally open saka normally close, kasi ito yung magsisilbing indicator kung okay pa yung load natin o may overload ba na nangyari. Tapos ito yung natin, karaniwang nakikita natin sa ladder diagram sa motor control circuit. Sinali ko na lang din. So, ito lang muna sa video na to. Sana po ay may natutunan kayo.